Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Sabi ng Korte Suprema, tama! Hindi pwedeng gawing mandatory ang drug test sa lahat ng kandidato. Take note, kandidato for elective or appointive public positions. Ayun. Okay. Anong panukala ni Senador Padilla? Kandidato ba? Hindi. Hindi. Yung mga nakaupo na. Yun! Dadali mo! Buti ka pa nadali mo si Auntie Claire, hindi niya nadali! Opo. Habang siguro nakaupo siya sa Inodoro, binabasa niya yung kaso sa cellphone niya, hindi niya masyadong naintindihan kasi baka umiiri siya. Ang linaw naman eh. Bakit? Ang linaw na sinabi ni Senador. Okay. Oo. Anong sinabi ng Korte Suprema kung bakit sinabi nila, they held na unconstitutional yung mandatory drug testings sa kandidato for elective or appointive officials. Dahil kandidato, hindi pa po Auntie Claire sila public official. Ayun. Sa mga tuwid bagay, not being public officials, sila ay mga pribadong mamamayan. Yeah. At may right to privacy. Ayun. Yan po ang kaibahan, Auntie Claire, ha? Okay, ano ang panukala? Yung mga public officials na nakaupo na. Anong nangyayari kung ang isang pribadong mamamayan? Bakit ba ganito ako? Parang kung tumutula. Galing ka yata sa Batangas eh. Ay naging public officials. Yan. Okay. Sila po ay nagiging subject na sa maraming batas Ayun. na hindi applicable sa private citizens. Number one, magiging subjected na sila doon sa constitutional provision. Constitutional provision na public office is a public trust. Yan. Di ba, Auntie Claire? Anong ibig sabihin yan? Hindi ka na pribado. Yeah. Ikaw ay Public may servant pakialam na ang publiko, ang taong bayan sa mga ginagawa mo. Tama. Ibig sabihin ba yan ay wala ka ng right to privacy? Meron pa. Ngunit, mas maliit kaysa sa right to privacy ng pribadong mamamayan. Ayun. Ehemplo, kapag ikaw ay public official, Opo. elected or appointed, Ayun. taon-taon magsusumiti ka na Opo. ng statements of assets, liabilities, and net worth. Ayun. Sal-en yun. I-reveal mo. Sasabihin mo na in a public document, pirmado mo, under oath. Yes. Ito ang aking mga ari-arian. Opo. Ito, meron akong 5 bahay at lupa. Ito ang address. Yes. Yan. Meron akong 10 sasakyan. Ito ang mga tatak. Ito Opo. ang mga year kung kailan binili. Ayun. Meron akong pera sa bangko. Yan. Ako'y may kinikita, sumesweldo ko sa ganitong kumpanya, etc., etc., etc. Opo. Kung ikaw ay may kumpanya na nakikipag-deal sa gobyerno, kailangang i-divest mo
yung iyong interest doon. Ibinibigay mo yan sa public document, nagiging public record yan, ipina-file nyo yan. Oh. Yan ba ay ginagawa kung ikaw ay private citizen? Hindi. Walang pakialam. Bakit mo pakikialaman kung ilan ang sasakyan ko? Di ba? Ilan ang lupa't bahay ko? Magkano pera ko sa bangko? Kasi ako'y pribado. Ito'y public official. Ano pa, mga kasama? Magiging subjected ka rin doon sa civil code provision na dapat you should lead modest lives. Dapat hindi maranya ang inyong pamumuhay. Bakit? Sapagkat pagka maranya, baka iniisip ng mga tao, nagnanakaw ka sa gobyerno. Tama. Kung ikaw ay pribadong mamamayan, kese hoda kung mag-helicopter ka araw-araw papunta sa iyong lugar ng hanap buhay, di ba? Oo. Kese hoda ba kung naka-Rolls Royce ka? Hindi. Kung puro designer clothes mula ulo hanggang paa, pati underwear mo, and Louis Vuitton o Versace, walang pakialam kung pribado ka. Ayun. Pera mo yan, ngunit kung ikaw ay opisyal. Kaya pera mo yan kaya hindi. Ang batas ang nagsasabi, not only the civil law, but the Constitution. Ayun. Na ang pamumuhay mo simple lang. Okay Opo. Chill ka lang. Chill Huwag lang. kang mayabang. Eto pa. Kapag, di ba, meron tayong Secrecy of Bank Deposits Act. Opo. Hindi pwedeng kang piliting sabihin, ano ang bangko mo? Anong account number? Magkanong deposito? Magkanong withdraw mo itong the last 6 months? Deposit, Opo. withdraw. Tignan ko records. Kung private citizen ka, hindi maaari yan No. Nunca. Walang paki sila. Oh, wala kayong pakialam. Manawalan modo kayo. Manawalan uten na loob. Anong utin? Uten na loob. Di ba yung mga Kastila, pag yung A nila E. Ay, ganun? Lahat E, di ba? Menebestes, di ba? Menewelen ite nila. Uten na loob. Ayoko dyan. Uten na loob. Oo nga. Ngunit, mga kapatid. Yes, opo. Kapag ikaw ay public official at iniimbestigahan ka for graft and corruption, pwedeng orderan ng hukuman, ilabas mo ang iyong bank records. Pwede ring alamin sa lifestyle check ng ombudsman. Opo. Bakit ba ganito ito lang ang dineclare sa SALN? Isa lang ang bahay, pero ba't ang daming pinupuntang bahay nito? At saka ba't ang daming pamilya? Meron sa Dasmariñas Village, meron sa Forbes Park, pero dineklara. Isa lang. Hindi, pwede kang imbestigahan. Ayun. Pwede kang pasundan lifestyle check. Bakit ang sinasabi mo, ang kinikita mo lang 100,000 isang buwan? Opo. Sweldo mo lang. Bakit ang dami mong sasakyan? Pwedeng ipalabas sa'yo ang iyong arian. Oo, ari-arian. Bitibit? Hindi. Huminga lang ako Mahirap magsalita ng mabilis Sige nga. Okay. ang maliit o malaki, ang iyong arian, pwedeng ipalabas yan sa'yo. Isa pa many examples ito. Opo. Kapag ikaw ay nagdemanda ng libel, pag private person ka, malice is always presumed by law. Yung akusado ang magpapatunay, walang mali siya. Ngunit, kapag ikaw ay dinemanda ng public official ng libel o cyber libel, Opo. malice is not presumed. Ang burden of proof is on the public official na ipatunayan na may malis. Bakit? Kasi nga, ikaw ay public official. Ayun. Kita nyo, so yung zone of privacy mo as a public official ay lumiliit. Anong reason? Kasi sabi, alam nyo, Auntie Claire, sana nakinig kayo kung sinabi man sa inyo ng professor nyo. Hindi ko makalimutan yung sinabi sa akin ng aking professor, first year law. Opo. Si former Court of Appeals Presiding Justice Pompeo Diaz, na anak ng isa ring naging justice ng Court of Appeals, ng Supreme Court pala. Court, Oo, okay. matalinong tao. Opo. Sabi niya sa amin noon, batang-bata kami, do not just memorize the law. Itong sabi niya, know the reason for the law, because he who knows the law and knows not
the reason for the law knows not the law at all. Oh. Ano ang reason kung bakit meron itong mga batas na ito na applicable lamang sa public official? Bakit? Dahil ba gusto nating magmarites? Kung ilan ang bahay, ilan ang lupa, ilan ang kotse, di ba? Magkanong pera sa bangko? Hindi. Sapagkat may interest ang publiko na malaman Yun. kung anong ginagawa ng mga ito na maaring makaapekto sa kanilang Posisyon. posisyon, yung discharge Discharge, of yes. their duties and functions as public official. Correct. Halimbawa, mayor. Magkano sweldo ng mayor? Sabihin na natin 100,000 a month. Hindi ko alam eh. Opo. Pero ang lifestyle niya, gumagastos siya ng 1 milyon, isang buwan. Nagpapatalo sa kasino ng 1,500,000, isang buwan. Saan kinukuha? Baka nagnanakaw. Interested ang public na malaman kung ang isang tao, appointed or elected, ay magnanakaw sapagkat it affects the discharge of their functions. Okay. Okay. Pati private life, may code of conduct for public officials. Opo. Privado, halimbawa si Victor, Oh. maraming girlfriend. Oh. Pribadong mamamayan, wala tayong pakialam Pakialam dyan. Buhay niya yan, di ba? Ayun. Maraming asawa. Etong si Victor, wala tayong pakialam dyan. It's his life. Sampo. Marami kang asawa, di marami kang biyanan. Pasensya. Ay, attorney! Pero, Ah. teka muna, patapusin sige, mo muna ako. sige, Pero, sige. kapag ikaw ay public official, may pakialam ang taong bayan kung Ayun. ikaw ay maraming asawa. Kahit personal mo na yan, bakit? Paano mo natutustusan Lahat yung sila. lahat ng Oo. asawa mo? Siguro, nagnanakaw ka. Ipaalam mo sa amin kung nagnanakaw ka o hindi. Okay? Anong koneksyon doon sa mandatory drug test kung ikaw ay public official na? Sapagkat kung ikaw ay gumagamit ng droga, alam naman nating lahat common sense, anti-Claire. Ayaw natin yan. Affected ang pag-iisip mo. Sa Di ba? decision. Congressman ka. Gumagawa ka ng batas, bangag ka. Oh. O hindi maayos yung magiging batas na gagawin mo. Pulis ka. Adik ka. O, kung bakang mamaril ka bigla dyan. Kasi nasira na ulo mo sa shabu. O, interesado ang taong Publika. bayan dyan. Because, again, public office is a public trust. Nakalagay sa konstitusyon. Yun po ang reason dyan. Bakit masyadong defensive si Claire? Ba't di niya alam? Hindi lang yun. Ang tingin ko, kaya ganyan siyang defensive, akala yata niya, ang tina-target yung presidente na naman. Bakit ba praning na praning sila pagdating sa hair follicle test? Ano bang meron? Kung yung police, di ba drug test yan? Correct. Oh, di ba may drug test yan? Oh, bakit ang presidente, ang vice-presidente, ang mga senador o ang mga congressmen, bakit hindi dapat i-drug test? Oh. Kung ang vice-presidente, adik, maaaring pumalik na sa presidente, dapat malaman Ganun pa natin rin. kung Tama. anong pag-iisip, Tama, baka nasira na ulo niyan. Kung yung presidente, yung Ganun din. decision, ang presidente pa naman napakalawak ng powers. Correct. Pwede ka mag-declare war, pwede ka mag-declare ng martial law, o di ba? Opo. Kung may amats ka, hindi ko sinasabing si Pangulong Marcos, ha? Opo. In general, In general. Pangulo ka, may amats ka. Pag Paktay. sabi mo, amats mo, tinawag mo yung may nagsumbong sa'yo, Sir, yung mga Chinese, binubuli na naman tayo. Ganon, may amats ka. Paputukan nyo ng kanyon yan. Tama. Ilubog nyo yung mga barko. Luko-luko yung mga chick na yan. Opo. Di nagkakirap Yun, tayo. yun. Yun po, Anti-Claire, ang reason. Ha? Sa Amerika nga po, pag nagpapacheck up ang presidente, sinasabi sa publiko kung anong naging resulta. O, di ba? Binabatikos nga si Biden kasi meron palang cancer, hindi naman sinasabi. Kaya yun po ang dahilan, Anti-Claire, kung bakit
kailangan ng drug test. Hindi ko sinasabing hindi unconstitutional, ha? Hindi ko rin sinasabing constitutional. Ngunit, para sabihin ninyo na unconstitutional yan, wala pa pong ruling ang ating Korte Suprema. Ayun. Hindi po kayo sa Korte Suprema. Nag-i-style Tito Soto na naman kayo at saka Rizzo Ontiveros at saka Kiko Panghilingan na akala ninyo kayo ang Korte Suprema. Wala pa po. Number 2, Auntie Claire, ha? Mahalay po. Hindi ko sinasabing pagmumukha nyo, ha? Mahalay na ang executive ay nakikialam sa legislative process. Huwag kayong magkomento na sasabihin nyo agad, hindi pa nga pinapasok yung bill, hindi pa nga pinagdadebatihan, unconstitutional. Hayaan nyong sila ang magdebate. Bakit? Separation of powers po, Auntie Claire. Kung sabihin ni Robin Padilla, alam mo, Auntie Claire, huwag kang masusot ng ganyang ng ganyang Damit, yung halimbawa. damit, mukha kang tipaklong. Hindi ko sinasabing yung ganun nga. Example lang po yun. Lalo na kung kulay green, mukha kang tipaklong, huwag ka magsusuot ng ganyang damit, yung may ganun, di ba? Opo, Yung tama. parang tama. palikpik, di ba? Hindi ba magagalit ka? Kasi trabaho mo yan bilang spokesman ng Pangulo, executive function yan. Opo. Di ba? Huwag nyo pong pakikialam, very unseemly na pagkinakikialaman nyo yung mga ginagawa ng mga legislators. Halal po ng bayan yan, wala naman ni isang taong bumoto sa inyo. Yeah. Eto, napakarami, Tens of millions of people voted for Robin Padilla. Ngayon, yung sinasabi nyo kay Robin Padilla na aralin niya muna, Auntie Claire, ikaw ang mag-aral kasi mali. Mali. Hindi ko sinasabing siya ay mali. Ang sinasabi ko lamang, siya ay hindi tama. Ayun na. Kayo po ang mag-aral, Auntie Claire. Basahin niyo po yung SJS nang hindi nakaupo sa Inyodoro.